nakapapantay. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating midweek service. Kami po ay patuloy na nagagalak sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating midweek. Nais po muna nating i-welcome ang ating mga kapatid mula po sa lahat ng regions. Mula po sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, maging po sa MMNR at sa mga MMSR, sa mga taga Visayas, taga Mindanao at maging sa nasa global. Siyempre po hindi ko po nakakalimutang i-welcome ang mga kapatid natin sa Central, ang mga taga 8 o'clock family, ang mga taga 10:30 family at mga taga 3 o'clock family. Siyempre po maging ang mga outreaches na napapabilang sa Central. Welcome po kayong lahat. At kung kayo man po ay ngayon lamang tumunghay, hindi po kayo napapabilang sa kung saan na church or family, kayo rin po ay welcome. Lahat po ay wini-welcome natin dito sa ating midweek celebration. Bago po tayo pumalaot sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay tayo po muna ay manalangin para po sa ating nasyon. Ama, marami pong salamat sa patuloy na ginagawa mo sa aming bansa. Naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong kamay ay patuloy na humahawak sa aming bansa, Panginoon, dahil despite ng lahat ng kaguluhan, Lord, naririto pa rin kami, Panginoon. Ang bansa namin ay hindi pa rin totally chaotic, totally destroyed, because we believe, Father, that your hands is in this country, oh God. Lord, patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming presidente. Dalangin po namin na patuloy niyo po siyang samahan, bigyan po ng katalinuhan sa lahat ng kanyang mga ginagawa, sa lahat ng kanyang mga pagpaplano. Lord, samahan mo po siya. Napakalaki ng responsibility niya at alam ko, Panginoon, na by His own, Lord, hindi niya kakayanin. Pero Panginoon, sa tulong mo, tulungan mo rin po siya na ma-realize na sa tulong mo lamang, Panginoon, pwede siyang magtagumpay. Lord, maging bukas po ang tenga niya sa mga payo ng mga mananampalataya, ng mga matutuwid, Panginoon, ng mga nagre-refer sa salita mo, Panginoon, or nag-i-inquire sa iyo para sa aming nasyon, Panginoon. Dalangin ko din, Panginoon, ang lahat po ng government officials, mula po sa aming Vice President hanggang sa pinakamababang seat of governance, Panginoon. Father, I pray that you touch their lives. Dalangin po namin, Panginoon, na sila man ay makakilala sa iyo. Sila man, Panginoon, ay mamuno ayon sa nais mo, Panginoon. Lord, na makinig sa mga payo ng mga mananampalataya. Lord, maraming salamat sa pagbubukas ng mga opisina para sa salita mo, Panginoon, para sa panalangin, para sa mga opisina. Lord, dalangin po namin na maraming opisina, maraming government offices ang magbukas ng pintuan para po makinig sa iyong salita at maipanalangin sila, Panginoon, upang ang tagumpay ng bayang ito ay manggaling sa iyo, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa kung hindi mo kami tutulungan. At salamat po sa katapatan mo, salamat po sa pag-ibig mo, salamat po sa biyaya mo na siyang patuloy na humahawak sa aming bansa, Panginoon. Lord, um, marami pang mga problema, maging sa aming Senado, maging sa aming Congress.
Father, we pray that you touch their lives, touch their hearts, na magkaugnay-ugnay sila, mag-unite sila, Panginoon, to serve this nation, O God. To serve, Lord, yung reason kung bakit sila naroroon. Dalangin po namin na magkasundo-sundo sila, Panginoon. Lord, sa iisang bottom line, ang bottom line nila, naroroon sila para paglingkuran ang bayang ito, O God. Lord, we cancel every disunity, division. Lord, sinasaway namin ang mga pagkakanya-kanya, sinasaway namin ang mga personal na agenda, Lord, sa Senado, sa Kongreso, at sa lahat ng bahagi ng aming government, Father. Thank you, Lord. Lord, gayon din, tinataas din namin, Panginoon, ang aming government, yung kanilang kahandaan. Ngayon pa lamang, Panginoon, I pray for the readiness of our government para po sa darating na mga pag-ulan, Panginoon, at maging itong darating na pasukan, Panginoon. Lord, we pray na maging ready, makapagplano sila kung paano po magiging maisasaayos ang lahat ng bagay. I also pray, Lord, sa mga kabataan namin na mag-e-enroll or nangangarap mag-aral. Lord, I pray, Father, that every Filipino youth, Lord, ay makakapagtapos, Panginoon. Salamat po sa mga schools na nagiging yung nagpapaaral ng libre, Panginoon. I pray, Father, na marami pang mga schools ang libre. Lord, yung mga nagbibigay sila ng mga gamit, mga government officials na nagbibigay ng gamit para sa mga estudyante. Lord, we pray, Panginoon, na ang aming mga kabataan ay makapagtapos ng pag-aaral. And Lord, I pray, Lord, para sa increase ng literacy. Lord, yung comprehension ng aming mga kabataan. I pray for wisdom sa aming mga kabataan. I pray for the ability to comprehend, Lord. I pray, Lord, higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang makilala nila sa kanilang murang edad, Panginoon, upang lalong magabayan ang kanilang mga hakbangin, Panginoon. Oh God, thank you po. Thank you po, na sila po ay iingatan ng dugo ng Panginoong Hesus. Yes, Lord, I apply the blood of Jesus sa lahat ng mga kabataan namin, Lord, sa lahat ng sulok ng aming bansa, Panginoon. Lord, ina-apply po namin ng dugo ng Panginoong Hesus. Lord, that they will be preserved, O God, and that they will know you more, O God. Know you as their personal Lord and Savior, Father. Gayun din, Panginoon, tinataas din namin ang body of Christ. Lord, I pray for patuloy na pagkakaisa ng katawan ni Kristo upang, Panginoon, sa pagpapahayag, pagpapalawak ng iyong kaharian dito sa Pilipinas, Lord. At hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. I pray, Lord, for boldness ng mga Kristiyano. I pray, Lord, na lumalim sa pagkakakilalang mga Kristiyano at humakbang sa paghahayag ng iyong salita, Lord. Lord, let that compassion, Lord, mabuhay sa puso ng katawan mo upang, Panginoon, kahabagan namin ang mga taong nakapaligid sa amin, kahabagan namin sila na hindi pa nakakakilala sa iyo, O Diyos. Lord, gayon din, tinataas ko po ang aming bishop. Salamat din po sa buhay niya. Patuloy po naming dinideklara ang kagalingan niya, ang kalakasan niya, ang kalusugan niya. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo siyang palalakasin, patatatagin, Panginoon. Patatayuin muli, Panginoon, upang muli, Panginoon, ay tumayo sa harapan at patuloy na i-lead ang iglesyang ito patungo sa nais mo, O God. Salamat po for restoring yung kanyang physical health, Lord, maging yung kanyang soul area at spiritual area, Panginoon, ay patatatagin mo rin. Lord, tinataas ko din ang aming OIC, Panginoon. I pray, Father, that our OIC ay nasa iyong kamay at dalangin ko pong patuloy na kalusugan din niya, ang patuloy na
kalakasan din niya, Panginoon. Lord, I pray for wisdom, added anointing, Lord, added ability, Lord, um, added talents, Lord. Alam ko, Panginoon, may rason ka kung bakit mo siya um, nilagay ngayong panahon na ito dahil may plano ka sa JCSG, O Lord. Hayaan mong maganap, Panginoon, ang nais mo sa pamagitan niya. Lord, binibless ko din ang buo niyang sambahayan. Sila man, Panginoon, nagyakapin mo ng iyong pag-ibig, ng iyong kabutihan. Lord, maging si Architect Hans at ang buo niyang pamilya, binibless ko din po sila. Lord, binibless ko po ang lahat ng overseers mula sa bishops and overseers, Panginoon, mula sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, sa NR, sa SR, dito sa Central, Lord, maging sa Global. Lord, I pray that you continue to shield them with the blood of Jesus, strengthen them with the power of the Holy Spirit. Lord, gayon din, tinataas ko din, Panginoon, lahat ng pastor. Maraming salamat po sa buhay ng mga pastor. Sila man ay patuloy mong palakasin at patatagin. At Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, samahan mo po kami sa aming pag-aaral. Kayo po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa buhay po ni um, Gideon at kung paano siya po ay ginamit. Alam naman natin na siya ay ginamit ng Panginoon para maging tagapagligtas ng mga Israelita nung panahon niya. So, just a quick background, sabi po sa Judges chapter 6 verse 1 na ang mga Israelita ay dumating sa punto na gumawa ng hindi tama sa paningin ng Panginoon at sila po ay hinand over ng Diyos sa mga Midianites. For 7 years, sila po ay inoppress ng mga Midianites to the point na nagtago na po sila, nagkanya-kanyang tago. Pero despite na nagtago sila, ay tuwing harvest season ay dumarating ang mga Midianites, Amalekites at ang mga karatig pang mga bayan upang kunin ang kanilang mga ani, maging ang kanilang mga hayop ay kinukuha din. So, ah, ang description nga ng Biblia kung paano sila, gaano karami yung kalaban na nagpupunta sa kanila ay um, too many to count. Sobrang dami, kaya hindi na mabilang. At para daw silang mga locust, para daw silang mga tipaklong na sandamakmak na kapag sumugod at kinain ng lahat ng pananim, ay wala nang matitira. So ganun po ang karanasan ng mga Israelita for 7 years. At dumating na sila sa punto na nasagad sila, nasaid sila. Kumbaga parang punong-puno na sila sa ginagawa ng kaaway sa kanila. No, 'di ba minsan dumarating tayo sa gano'n na parang said na said ka na. So anong tendency natin 'pag said na said tayo? Katulad din ng mga Israelita sa chapter 6 ng Judges, tumawag sila sa Panginoon. At nung tumawag sila sa Panginoon, nagpadala po ng anghel ang Diyos upang kausapin si Gideon. So gano'n po ang Panginoon, eh. Kapag tumatawag tayo sa kanya, "Lord, tulungan mo kami, Lord. Samahan mo po kami, Lord. Overwhelming na yung problema namin." Alam niyo po ang Diyos tumutugon. Hindi po niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Tumutugon po siya. At gano'n na nga ang nangyari, tumugon po ang Panginoon. Ginamit niya po si Gideon, na bagamat si Gideon sabi niya, "Ako, galing sa maliit na grupo, pinakamahinang grupo, angkan, ako ang tinatawag mo?" But the Lord was so patient kay Gideon hanggang sa si Gideon po humingi pa ng mga iba't ibang senyales para siguraduhin, "Ako nga ba ay tinatawag mo, Panginoon?" But
Yung patience ng Lord nandun, ipinakita sa kanya, humingi siya ng sign, pinakita sa kanya, hingi pa uli ng sign. Teka Lord, sandali, isa pang sign. Hingi pa uli siya, pinakita pa rin sa kanya. At para sigurado, pinadala pa siya dun sa lugar ng mga kaaway para marinig niya mismo yung usapan doon. Anong usapan doon? Na merong isang sundalo na nanaginip at sinabi niyang, "May panaginip ako, ganito yun, eh." Anong sabi nung kasama niya? "Hala, sigurado na ang victory ng mga Israelita laban sa atin." At yun ang narinig ni Gideon. Yes, we need to hear the assurance of the Lord. Sometimes we need the assurance. We need to hear that. Paano natin maririnig? Wala na po tayong pupuntahang kampo. Hindi na po tayo pupunta sa mga kampo-kampo ng kaaway, eh. Because at this season of our lives, hindi na po pisikalan ang laban. Sabi ng Biblia, "For we wrestle not against flesh and blood." Dahil ang kalaban natin sa panahong ito, hindi na yung nakikita mo, hindi na flesh and blood, hindi na laman, hindi na tao ang kalaban natin. Dahil ang kalaban natin ay ang gawa na ng kaaway, ang kampuan ng kaaway. Yun na yung kalaban natin. And so, we need, like Gideon, kailangan natin ng assurance. How? Balik tayo sa Biblia. Paano natin makukuha yung assurance na yun na sasamahan tayo ng Lord, na tayo'y magtatagumpay? Basa lang po tayo ng Biblia. Upang makita natin doon, oo nga no, pangako ng Diyos that He will never leave us nor forsake us. That we are more than conquerors in Christ Jesus. For the battle is the Lord's at hindi atin. That Jesus had settled everything on the cross. Naipanalo na niya ang battle sa cross. So wala na. Tayo, ano nang gagawin na lamang natin? Fight the good fight of faith. Yun na lamang ang kailangan nating ipaglaban. Yung ating ilaban, yung ating pananampalataya. Dahil nga hindi naman na tao ang kalaban natin. So we wrestle not against flesh and blood. And so our faith, the fight now is our faith. Ano, pinaniniwalaan natin. Ano ang pinananampalatayaan natin? Yun na po ang battle natin. At dahil sigurado na nga ang ating tagumpay, ay tiyak naman na mamamayagpag ang katagumpayan natin. Ang mahalaga lang, panindigan natin ang ating pananampalataya. At katulad po ni Gideon, nanalo po siya. Kung babasahin niyo po chapter 6 and chapter 7 ng Judges, ay ipinakita doon kung paano siya nanalo. Unconventional ang kanyang ginamit, pero nanalo siya. Kaya lang, after ng kanyang, nanalo na sila. Pero kailangan pa nilang magapi ang lahat ng mga leaders. Yan. Dahil nagkagulo na ang mga kalaban. Sabi ko nga kanina, too many to count. Alam din natin na 300 lang ang soldiers ni Gideon. But at the point na nanalo na si Gideon sa kanyang pakikipaka, kailangan na lang niyang habulin yung mga nagkalat na mga kalaban. Ay pinatawag po niya ang lahat ng mga tribo. So there are 12 tribes of Israel. At pinatawag niya yun upang makatuwang nila sa paghabol. Panalo na eh. Hahabulin na lang. At isa po dito sa mga humabol ay ang tribe ng Ephraim. Alam niyo po, ang tribo ng Ephraim, kung mababasa niyo sa bandang huling verses ng chapter 7 ng Judges, makikita natin na sila pala ay isa sa pinakamagaling among Israelites
na warriors. Sila yon. Pero sumunod muna sila nung sinabing, "Sige, tugisin natin sila, habulin natin sila." Humabol din sila. Pero nung nahuli na nila, chapter 8, let's go. But despite of yung ganitong panalo na ni Gideon, meron din siyang kinaharap. May kinaharap siya habang, patuloy na kumbaga tinutugis nila yung mga natitirang kalaban. But in essence, panalo na sila. Ito po ang makikita natin sa verse 1 to 3 ng Judges chapter 8. Sabi po dito, verse 8, chapter 1, verse 1, "Then the people of Ephraim asked Gideon, 'Why have you treated us this way?'" Ito naman na po, sabi ng tribo ni Ephraim, "Bakit ganito? Kami nga yung pinakamagagaling, pero bakit huli mo na kaming tinawag?" 'Di ba sabi nga, why didn't you send for us when you first went out to fight with the Midianites?" And they argued heatedly with Gideon. Kasi nga magagaling sila eh. Number one lesson that we get here is, wag po tayong, don't let jealousy overcome us. Bakit nagagalit ang mga taga-Ephraim? Kasi hindi sila kasali sa credit ng nanalo. Kumbaga dun na lang sila sa tagatugis, dahil ang tunay na nanalo yung 300 lang at si Gideon. Dahil hindi sila kasali dun, nagselos sila. Sabi mo, dapat kasali kami yung magagaling eh. Bakit hindi mo kami tinawag eh? Alam niyo, ah, sometimes people are, get jealous kapag may nagtatagumpay. Wag po nating hayaan na pumasok sa atin ng jealousy kapag may nagtatagumpay. Makigalak po tayo sa kanila. Hindi ba nakakatuwa na yung mga taong nagtatagumpay ay pinagtagumpay ng Diyos? At ang Diyos ang napapapurihan sa mga tagumpay na yon. If we will be overcome if we paghahayaan natin na ma-overcome tayo ng jealousy, ng ating pagseselos dahil, bakit kayong nanalo, yung envy natin ano, bakit hindi kami kasali, dapat kasali kami sa nagtagumpay. Wag po nating hayaan. Because we have our own victory. Lahat po may victory, kanya-kanyang victory yan. Maaari hindi ka kasama sa victory niya, kasi battle niya yun eh. But we have our own victory. Kaya pansinin natin sa verse 2 kung paanong ipinaalala ni Gideon ang victory din ng mga Ephraim. Sabi niya, but Gideon replied, "What have I accomplished compared to you? Aren't even the leftover grapes of Ephraim's harvest better than the entire crop of my little clan Abiezer?" Sabi niya, God gave you victory over Oreb and Zeeb. Si Oreb at Zeeb po, sila po yung mga prinsipe ng mga kalaban. At ang nakatugis sa kanila ay ang mga taga-Ephraim. Kaya nga sabi ni Gideon, bakit kayo nagagalit sa akin? Samantalang ano ba yung na-accomplish ko? Ang gagaling ninyo. In short, meron na silang victory. Marami na silang naging victory. At si Gideon, sinasabi niya, in fact, kayo nga nakahuli sa 2 prinsipe, di ba ang gandang victory niyan? Sometimes, naaano tayo yung alam mo yung ginagamit ng kaaway yung tagumpay ng iba para dalhin tayo sa punto na, hindi kanila isinali sa credit. They have their own victory and we have our own victory. All of us
are more than conqueror. Diniklara na yun ng salita ng Diyos. Diniklara na yun eh. Matagumpay ka, matagumpay ako. Maaaring magkakaiba ng uri ang laban natin. Pero lahat po tayo ay matagumpay. At ang maganda naman kay Gideon dito, sa kanyang pagpapakumbaba, ay napahinuhod niya ang galit ng mga taga-Ephraim. Alam niyo, sabi din ng Proverbs yan eh. Yun daw, soft answer ay parang nagbubuhos ng tubig sa nagbabaga nilang tuktok o yung galit nila. Kaya pag may nagagalit sa'yo, may nagtataan, kalma ka lang. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Amen? Kung una ay huwag nating hayaan na ang jealousy ay mag-overcome sa atin. May matututunan pa tayo sa mga susunod na verses. Sabi po dito sa verse 4, aralin uli natin. Ito naman na, patuloy na naman sila sa pagtugis. Sabi po dyan sa verse 4, Gideon then crossed Jordan River with his 300 men. Eto na, tumutugis pa rin sila. And though exhausted, they continued to chase the enemy. And when they reached Succoth, Gideon asked the leaders of the town, "Please give my warriors some food." They were very tired. "I am chasing Zeba and Zalmunna, the kings of Midian." Again, tumutugis sila. Pero pansinin ninyo, despite ng effort nila, pansinin po ninyo ang tugon ng mga taga-Sukkot. But the officials of Sukkot replied, "Catch Seba and Zalmunna first, and then we will feed your army." Sabi ng mga officials, hulihin nyo muna bago ko kayo pakainin. Sometimes makakaharap po tayo ng mga tao na apathetic, walang pakialam. Hirap na hirap ka na sa bahala ka dyan, problemahin mo yan. 'Di ba? Huwag po tayong paaapekto sa mga apathetic people. Yung mga nakapaligid sa atin, ipaparamdam pa nila sa atin na, ganyan ka, ganito ka naman, ganito ka naman. So instead na damayan tayo minsan, di ba? Ay lalo tayong idina-down. Kasi ito ka, kasi kasalanan mo, kasi ganito. Huwag po tayong paapekto. Dahil ang nangyari dito, kung babasahin niyo po, ay nagpatuloy pa rin sila Gideon. Kahit na walang pakialam, di nga sila pinakain. 2 grupo po yan na pinuntahan nila. Pinuntahan din po nila ang Peniel. The same answer. Ay, hulihin niyo muna yung hinahabol niyo bago namin kayo pakainin. Makakakaharap po tayo ng mga taong ganyan. No, hindi nila makikita na naghihirap ka bagkus dudukdukan ka pa. Ilulugmok ka pa. Pero despite of that, dahil nagpatuloy si Gideon at yung kanyang 300, nagtagumpay po sila sa paghuli kay Zeba at kay Zalmunna. Nagtagumpay sila. Kung bumigay na ba sila? Kasi nakipag-away na sila or nagmaktol na sila doon dahil sa gutom nila, sa pagod nila. Nahabol kaya nila? Hindi. Pero dahil nagpatuloy sila, hindi sila nagpaapekto sa mga walang pakialam sa mga paligid nila. Alam niyo po, minsan may mga taong ganun. Magpaparamdam ng walang pakialam sa atin or magpaparamdam ng lalo tayong pinahihirapan. Tuloy lang po dahil sigurado po ang ating panalo. Sabi ng Panginoon, "I will never leave you nor forsake you. And the battle is the Lord's." Kaya magpatuloy lang po tayo. Sigurado po ang tagumpay natin. Amen? At habang patuloy po ay, ito na nga, nahuli na nila si Zeba at si Zalmunna at naging matagumpay na sila. At dahil po dito ay hiniling ng mga Israelites. Mababasa po natin sa verse 22 ng Judges chapter 8. Sabi niya doon,
Then the Israelites said to Gideon, "Be our ruler." Hiniling nila, ang galing ni Gideon. Naipanalo sila, naipagtanggol sila. So, hiniling nilang maging leader. Pero hindi po siya pumayag na maging ruler nila. Bagkus, sabi po dun sa verse 23, sabi doon, "But Gideon replied, I will not rule over you, nor will my son. The Lord will rule over you." Dahil ang tingin niya, hindi siya ang dapat na mag-rule, ang Diyos ang magro-rule sa inyo. Pero ito po ang kanyang hiningi. "However, I do have one request, that each of you give me an earring from the plunder you collected from the fallen enemies, the enemies being Ishmaelites were gold." At sa verse 27, sabi po doon, Gideon made sacred ephod from the gold and put it in Ophrah for his hometown. Anong nangyari? Yung pong ginto na kinolekta niya, humingi po siya, gumawa po siya ng ipod. At yun po ay, "But soon all the Israelites prostituted themselves by worshiping it." Nawala na sa Diyos ang pagsamba ng mga Israelita. Napunta na doon sa pinagawa ni Gideon. Minsan po, ingatan po natin ang ating puso dahil minsan pagkatapos po ng mga panalo, meron pong diyan po tayo nagbababa ng ng guard natin, 'di ba? Nagbababa na tayo ng ating armor. Ibinababa na natin ang ating sword. Tapos ng war. Pero dito sumisingit ang kaaway. Anong nangyari? Sabi, don't let your victory become your trap. Naging trap po nila yun. Yung ipinagawa ni Gideon, naging Diyos-Diyosan ng kanyang pamilya at ng buong Israel. Sometimes the enemy, alam niyo pag hindi tayo guarded, yung nagbababa tayo ng guard natin, lalo na kadalasan nagbababa tayo ng guard natin kapag katatapos ng battle natin at nanalo tayo. At dahil nanalo ka, and so sometimes pride, lumulusot ang pride sa atin, ano? At yun na ang nagiging pitfall natin o nagiging paraan ng kaaway para ibagsak ulit tayo. Then, eto na naman ang bago nating battle. Ingatan po natin ang puso natin. Yes, we have. Kaya laging sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Kasi siya po ang source ng ating tagumpay. Siya po ang nagbibigay sa atin. And so let us always give the glory to the Lord sa lahat ng tagumpay natin upang hindi po ito magamit ng kaaway para maging kahinaan natin. Amen. At ang naging maganda naman sa pagkatapos ng pakikipaglaban nila Gideon, ay meron pong mga spoils of war that we can enjoy. Kagaya po ng nila Gideon, sabi doon, verse 25, yung verse 24, ulitin ko ulit. Yung humingi siya, sabi niya, "However, I do have one request, that each of you give me an earring from the plunder you collected from the fallen enemies." Verse 25, "Gladly," they replied, "they spread out a cloak, and each one threw a gold earring he had gathered from the plunder. The weight of the gold earrings were 43 pounds, not including the royal ornaments and pendants, the purple clothing worn by the kings of Midian, or the chains around the necks of their camels." Biruin mo, pati kamelyo nakakwintas ng ginto. And all of those were enjoyed by the Israelites. Yung buong bansa, lahat po ng warriors nagkaroon nun. Yes.
And every battle natin, every war po may spoils of war. Every battle may spoils of war. Meron tayong magagather, meron tayong makukuha na magiging kapaki-pakinabang po sa atin at magiging blessing sa atin. Eh, anong sabi ng James, 'di ba? Ah, Count it all joy. Magalak tayo. Magalak daw tayo na meron tayong mga pagsubok. Ano yung mga pagsubok na yun? Yes, yan yung magiging battle natin, yung mga pagsubok na yan. At yung mga pagsubok na yan, di ba? Sa dulo niyan, sabi doon, magiging complete tayo and lacking nothing. Ibig sabihin, yung pagkatao natin. I-develop kasi nun yung endurance natin eh. Yung katatagan natin. Yung resilience natin sa mga susunod na problema, dini-develop nun. Dini-develop tayo sa isang pagiging matatag na Kristiyano. Amen. And bukod doon, sa bawat battle, merong spoils of war. May blessing tayong natatanggap. Meron tayong blessing na makukuha. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Kaya, if you, kung mag-isa mo, sige, tapikin mo yung sarili mo at sabihin mong magpakatatag. Yes, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Fight the good fight of faith. Lumaban tayo, ilaban natin yung pananampalataya natin. Dahil at the end, merong spoils of war that we will enjoy. At the end, siguradong victorious tayo. At the end, aalis ang kaaway. Amen. And we will be strong and be blessed. Ano? And the last na nakita ko dito sa chapter 8 ng Judges, sa buhay ni Gideon, ay ito pong nasa verse 33. Sabi po dito, as soon as Gideon died, chapter 8 po uli ng Judges, verse 33, sabi dito, as soon as Gideon died, the Israelites prostituted themselves by worshiping the image of Baal, making Baal Berith their god. They forgot the Lord their God who had rescued them from all their enemies surrounding them. Verse 35, nor did they show any loyalty to the family and Jerubbaal, that is Gideon, despite all the good he has done for Israel. Anong nangyari? Ang nangyari, nung namatay si Gideon, bumalik uli sa dating ginagawa ang mga Israelites. Naging masama uli sila. So ano pong learning natin dito? That we should not neglect the next generation. Huwag nating kalimutan ang mga susunod na henerasyon. Sila po yung magpapatuloy ng pananampalataya. Sila yung huwag nating hayaan na hindi nila makilala ang Panginoon. Na sila man ay maglingkod sa Panginoon. Isalin natin yung pananampalataya. Isalin natin yung ating zealousness sa kanila. Yung ating passion na maglingkod sa Panginoon. Isalin natin sa susunod na henerasyon upang hindi po sila maligaw. Upang sila man ay maglingkod ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip sa Panginoon. Ipasa po natin ang ating pananampalataya sa kanila to the next generation. Anak, apo, pamangkin, kakilala, ipasa po natin sa kanila. Dahil sila man po ay nangangailangan ng pagsama ng Panginoon. Upang hindi sila mapariwara. Upang hindi sila lapain ng kaaway. Upang hindi sila sorry sa term, babuyin ng kaaway yung buhay nila upang hindi sila maging talunan sa kaaway. Isalin natin sa kanila ang ating pananampalataya. Tulungan natin silang makakilala sa Panginoon. Tulungan natin silang lumalim sa kanilang pananampalataya sa Panginoon.
Amen. Nawa po ay meron tayong natutunan sa buhay ni, um, Gideon, ano, that even after sa war niya, sa pakikibaka niya, ay meron pa rin siyang mga ilang naranasan. At, nawa po ito ay magsilbing paalala sa atin, ano-ano po yun, na huwag tayong ma-overcome ng ating jealousy dahil nagtagumpay ang ating mga kapatid. Dahil may kanya-kanya po tayong victory. They have their own battle and they have their own victory. We have our own battle, we have our own victory. At pangalawa, huwag tayong paapekto sa apathy ng ibang tao. Bagkus ibahagi natin sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon. Ano pa, huwag po nating hayaan na ang ating victory ay maging trap o, magamit ng kaaway para tayo po ay, ah, mabalikan niya at tayo po ay kanyang, ma-defeat ano or tayo ay muling malugmo. Ano, huwag po nating hayaan. Ang victory po natin, yes, even after victory po na laging on guard pa rin tayo at laging sa Diyos ang papuri. Amen. And siyempre, sinasabi ng Lord that there are spoils of war. Yes, may battle ka ngayon, pero meron kang blessing na naghihintay sa iyo. Ma marahil nga ay ang blessing mo nandiyan na. Huwag kang bibigay, andiyan na ang blessing mo. Amen. At ang panghuli po na natutunan natin ngayon ay, ah isalin natin sa susunod na henerasyon ang ating pananampalataya upang sila man ay maglingkod sa Diyos at matagpuan nila ang tagumpay mula sa Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, hayaan mo po na ang mga narinig namin tungkol sa buhay ni Gideon, sa karanasan ni Gideon ay patuloy na magpaalala sa amin ng iyong katapatan. Patuloy na magpaalala sa amin na kami man ay dapat maging tapat sa iyo at sa iyo lamang kami tumingin. Ano man ang mga nangyayari sa paligid habang patuloy kaming naglilingkod sa iyo ay huwag kaming paapekto bagkus Lord, looking unto Jesus. Lord, matutunan naming tumingin lamang sa iyo. Ikaw ang author, ikaw ang finisher ng aming pananampalataya. Ikaw ang magbibigay sa amin ng tagumpay, ikaw ang source ng aming tagumpay. Kaya salamat po. Salamat po, Panginoon. Tunay nga na samahan mo po kami sa aming mga journeys, Panginoon. Lord, tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid. Lord, ano man yung journey nila, ano man yung mga pinagdaraanan nila, Panginoon. May mga tao man sa paligid nila ay hinahamak sila, Panginoon, o ginagamit ng kaaway. But Lord, salamat po na kami ay matagumpay. We are more than conquerors. Sila po ay more than conquerors. Lord, I pray, suhayan mo sila, Panginoon. Palakasin mo, patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang, Panginoon, patuloy po sila na lumakad at patuloy po sila na tumayo sa iyong mga pangako. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa buhay namin. Salamat po sa tiyak na katagumpayan. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At kung kapatid, ikaw na nakatunghay ngayon ay ngayon mo lang narinig ang patungkol sa bagay na ito or tungkol sa salita ng Diyos or ngayon ka lang nakarinig patungkol sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Alam mo, pwede mong maranasan ito eh. Saan magsisimula para maranasan mo ang tagumpay na inilaan ng Diyos kay Gideon? Yes, para sa iyo din ito. Paano magsisimula ito sa iyong pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos, sa Panginoong Jesus. So paano tayo nagkakaroon ng personal na relasyon? Sabi ng Biblia, sa Kanya na tumanggap sa Panginoong Jesus ay binibigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. So, magkakaroon tayo ng pagkakataong maging anak ng Diyos. Yun ang simula ng relasyon. Nagkakaroon na ng relasyon.
dahil anak na tayo ng Diyos. And if you want to enjoy this relationship, if you want to start this relationship, I encourage you na tanggapin ng Panginoong Jesus at papasukin siya sa iyong puso. Sabi ng Revelation, kumakatok daw siya sa pintuan ng ating puso. At kung sa pintuan ng ating puso ay kumakatok siya, kung pagbubuksan daw niya natin siya, siya po ipapasok. Alam niyo, hindi intruder ang Diyos, eh. Hindi intruder ang Panginoong Jesus. So if you wanna accept Him as your Lord and Savior para maranasan mo yung tagumpay na ito, simulan po natin sa isang maikling panalangin ng pagtanggap. Sige po, taas po natin ang ating kamay. Yes, ikaw kapatid na ngayon pa lamang nakatunghay, ngayon pa lamang nakaranas na makarinig ng ganitong salita. At you want a relationship with the Lord, sige taas mo ang iyong kamay at sabihin mo, Panginoong Jesus. O sabi ng Biblia, kailangan daw bigkasin ng ating labi upang ah, para magkaroon tayo ng relasyon, ano. We have to yung prayer natin bigkasin ng ating labi. Sabihin natin, Panginoong Jesus. Yes, sabihin mo, Panginoong Jesus, nais ko rin ng tagumpay katulad kay Gideon. Nais ko rin na maranasan ang pagsama mo sa lahat ng sitwasyon ng buhay ko. Ikaw po ang maging Panginoon ko. Ikaw po ang maging tagapagligtas ko. Maghari ka po sa buhay ko. Linisin mo po ako sa lahat ng bagay na hindi mo nais. Salamat po sa pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. At salamat po Lord, pagpalain mo po ang mga kapatid pong tumanggap sa iyo. Pagpalain mo po sila, dalangin ko po patuloy silang lumalim, makilala ka nila sa mas malalim na kaparaanan. Amen, amen. Gayon din po kung may karamdaman kayo, maaari po bang ipatong ninyo ang inyong kamay sa bahagi ng may sakit at ako po'y mananalangin. Sige po, kung masakit po ang likod ninyo, masakit po ang dibdib ninyo, or masakit ang ulo nyo, kung saan po ang karamdaman, ipatong po natin. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagdedeklara po ako ng kagalingan sa mga kapatid na ito. Lord, I speak healing mula po sa tuktok ng kanilang bumbunan hanggang sa kanilang talampakan. Ay pinapaalis ko, tinatalian at pinapaalis ko ang spirito ng sakit sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, we're taking authority over you in Jesus' name. At nagdedeklara po kami ng kagalingan. Kinakausap namin ang mga bahagi ng katawan na yan. Ikaw, arthritis, lumayas ka sa katawan ng kapatid namin na yan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ikaw, TB, tuberculosis, inuutusan kitang umalis sa baga ng kapatid na yan sa pangalan ni Jesus. Lord, inuutusan namin yung bronchial tube niya na mag-function normally in the name of Jesus. At kinakausap namin ang lahat ng bahagi ng katawan ng mga may sakit na ito sa pangalan ni Jesus, kayo'y nagsigaling na. Sabi ng salita ng Diyos, by the stripes of Jesus, you are healed. And Lord, thank you sa kagalingan nila sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ngayon din po, para po naman sa ating generous giving. Amen. I-encourage po namin kayo na patuloy na ibalik natin ang ating tithes. So ano po ang tithes? Ito po yung ikasampung bahagi. Ibalik po natin yan sa Panginoon. At sabi naman niya, subuhin daw natin siya, kung hindi, bubuksan niyang durungawan ng kalangitan at ibubuhos. Ibubuhos daw po niya ang pagpapalang walang sukat kalagyan. Kaya po sa ating pagbibigay, lalo po nating mararanasan ang pagbuhos ng biyaya ng Panginoon. Hindi po yan kawalan, no? Yan po ay patuloy na karagdagan, pagbubukas po yan ng pintuan ng Panginoon. No? Gayon din po yung mga nagbibigay ng seed, i-note nyo lamang po para sa seed din po yan. Okay? Pwede po tayong magbigay through China Bank. Kaya nandyan po sa inyong screen ang mga numbers po, account number.
Yan, the Minister of JCSGO, yan po ang account name at account number sa China Bank, maging sa Union Bank. Ayan, nandiyan din po ang account number. So makikita nyo rin po. Maging sa Metro Bank. Ayan. So ang dami po nating option para magbigay. Meron din po tayo sa GCash. Ayan. So maaari po kayong magbigay through those facility ano. So sige po, itaas po natin at atin pong ipanalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami sa mga magbibigay na ito. Dalangin po namin ang patuloy na pagbubukas ng kalangitan sa kanila. Salamat po Panginoon, di sila magkukulang. Salamat po sa pagbuhos ng biyaya at pagpapala sa kanila. Salamat po sa siksik, pikpik, liglig at umaapaw na biyaya para sa kanila. Lord, salamat po. Gamitin mo po ito sa ikalalawak ng iyong kaharian sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise God. At para po sa ating maikling announcement, siyempre, patuloy po namin kayong iniimbita dito sa midweek, ano, patuloy po tayong tumunghay every Thursday, 3 p.m. po. Gayun din po tuwing linggo sa atin pong Sunday celebration. Kung kayo po ay walang church na kinakabilangan pa at kayo naman po ay malapit dito sa Cubao, iniimbita po namin kayo sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Yan, sama-sama po tayo tuwing linggo alas 9 po ng umaga. At kung kayo naman po ay nasa nasa probinsya or somewhere near, also mga church, hanapin niyo lamang po kung meron diyang mga JCSGO ay pwede niyo pong i-check sa aming website kung meron pong malapit na JCSGO sa inyo. Or gusto niyo po mag-chat, mag-inquire dyan sa chat kung saan po ang malapit na JCSGO. And you are very welcome po sa aming Sunday celebration. Ngayon din po, nais din po nating imbitahin ang ating mga kapatid para po sa worship conference with Pastor Romel Guevara sa June 12 po. Dito po sa Seed Dome, alas 8 po ng umaga ang simula. Maghapon po ito. Yes, with Pastor Romel Guevara at kasama po ang kanyang may bahay. Ito po ay worship conference. So maghapon po ito. Maaari po kayong mag-check sa kanilang sa kanilang FB page dahil ito po ay may ticket din naman. Ano po? Ngayon din po, lahat naman po kayo din ay iniimbita natin lalo na po kung kayo ay may kakilalang may sakit o kayo mismo ay may sakit. Iniimbita po namin kayo sa Yosafat Healing Rally sa June 19 naman po, alas 5 po ng hapon. Dito din po sa JCSGO Seed Dome. Kayo rin po ay amin pong iniimbita para mag-join po sa amin. Ito po ay libre, kahit na ano pong sakit. Maaari po kayong makipag-ugnayan din dyan po sa chat. Mag-chat lang po kayo kung meron kayong further inquiries so that we can help you. Okay? Sige po, mag-closing prayer na po tayo. Ama, salamat po sa araw na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat po sa patuloy na tagumpay. Salamat po sa patuloy na provision mo sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Kayo po ang patuloy na maluwalhati sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod. Huwag niyo rin po palang kalimutan ang araw-araw na pagpapala. Tumunghay po kayo. God bless you po.